What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today, ang pag-uusapan natin is about sa isang play to earn na paparating this coming February 14, 2024, and ang pangalan ng project is Bullish Valley. So first off, si Bullish Valley is under kay Binance Smart Chain or kay BSC, and like other play to earn games under kay BSC, syempre kailangan mo lang ng MetaMask and BNB. So as you can see, ito yung kanilang user interface. Kapag nagpunta ka sa kanilang website, ito yung unang-unang mo makikita, and as you can see, nakalagay nga is ang mainnet nila is on February 14. So bago ko pakita sa inyo kung paano yung mismong laro, kasi pwede natin siya makita kapag nag-login tayo sa ating MetaMask, gusto ko muna pakita sa inyo saglit yung kanilang white paper. So syempre, gaya ng mga ginagawa kong pag-review ng mga white paper sa mga past na P2E natin or play to earn, ang didiscuss ko lang is yung mga importante. So unahin natin is yung kanilang Crops NFT. So as you can see, yung Crops nila ay may presyo na 0.04 BNB. So right now, ang 0.04 BNB ay nagkakahalaga ng $12.91 US dollars. So kayo nang bahala kung magkano siya i-convert sa peso, pero ayun nga, ito yung gamit ko kasi talagang currency kapag nagki-crypto ako, USD, and hindi ako gumagamit ng PHP. So going back dito, dahil alam natin yung presyo, ang next naman natin is ano nga ba yung mga crops na to? So ito yung mga NFT na para mga pwede nating itanim do sa mismong laro. Tapos kapag binuksan mo tong box na to, may iba't ibang seeds na laman yung mismong box. So una sa ating list is itong wheat. So 70% yung rate ng chance na ma-drop to or magkaroon to after ma-open yung box, and ang income niya per day is 0.133 gold. So mamaya discuss natin kung anong halaga nitong gold na to. Tapos ang ROI niya is around 30 days and ang expiration niya is 53 days. So ibig sabihin, after 30 days ma-ROI mo na yung BNB na 0.04, and after 23 days, which is additional dito sa mismong ROI mo, yun na yung mismo magiging profit mo. Yung bean meron siyang 15%, tapos as you can see, mas mataas yung gold income niya. Tapos ROI niya is 10 days lang. Tapos expiration naman niya is 13 days. So 3 days lang yung parang mismong bonus mo dito or yung mismong profit mo. So yung carrot ay niya 29 days and then 73 days yung expiration. So iba't ibang expiration niya and iba't iba yung ROI niya. So kayo nang bahala mag-compute kung paano yung mismong magiging ROI niya talaga or yung mismong mga parang bonus niya. Kasi guys, depende rin yan sa expiration. For example, itong strawberry guys, makikita nyo ang ROI niya is 6 days lang. Sobrang bilis. So after 6 days, mababawi mo na yung 0.04 mo, and then may bonus kang 12 days. So kada 6 days is meron kang 0.04. So after 12 days, madodoble mo na yung mismong 0.04 BNB mo, which is magkakaroon ka ng 0.08 BNB. And then ano nga ba yung golden seed rate dito? So bukod sa kapag nakuha mo yung seed na to, may mga iba't ibang klase siya, pwede ka rin makakuha ng golden seed rate. So for wheat and bean, wala kang pwedeng chance na makuha. And then for carrot, pwedeng 50% chance na maging golden seed siya. So ang golden seed natin is pwede siyang itanim ulit. So unlike dito sa wheat and bean, so hindi mo siya pwedeng itanim after expiration. Ito, pwede mo siyang itanim ulit pero gagamit ka ng gold. So meaning, hindi mo na kailangan bumili ulit ng mismong para mga box, tapos mag-open ka ulit. Kapag ka nakuha ng golden seed, gagamitin mo lang yung gold mo para ma-replant mo ulit yung mismong seeds niya. And then as you can see, ito yung types of crops natin. May mga visual sila dito, no? So as you can see, pag tinanim mo siya, magiging ganito. Tapos stage 1, syempre pag winater mo siya, magiging stage 2 siya. Tapos stage 3 hanggang stage 5, which is yung kanilang harvest. So pag nag-harvest ka na, is makukuha mo yung gold na reward niya. So pag in-scroll down natin yan pababa guys, may iba't iba lang siya mga visuals. So para mas maging familiar lang kayo kung ano itsura ng mismo mga crops NFT natin dito kay Bullish Valley. So next naman natin, kasi parang farm nga siya, meron tayong mga animals din, which is itong Animals Farm NFT. So una sa list natin is itong Chickens Farm, and then second is yung Cow Farm, and then Sheep Farm. So ito mga guys, itong mga Animals NFT is parang crops lang din siya. So meron siyang price, tapos gold per day, and then yung crops bonus. Tapos yung ROI niya is 25 days. Pinagkaiba lang nito guys is mas mahal siya. As you can see, ito 2.5 BNB yung pinakamababa, which is yung chickens. Yung cow natin is nagkakahalaga naman ng 5 BNB. And then lastly, yung sheep natin is nagkakahalaga ng 10 BNB. So hindi ko alam kung mag-a-adjust tong price na to sa kanilang mainnet, no? Kasi masyadong mahal to para sa akin, no? And if mga whales naman to, kaya naman nila itong bilhin.
Tapos yun nga maganda to kasi added liquidity to agad na malaki dun sa kanilang project. Tapos yung see itong sheep farm, sobrang laki ng profit nito kasi guys 10 BNB yung ilalabas mo dito. Sobrang laki rin, which is around mga 3,000 plus, no? So check natin. So 10 BNB, ayan, 3,200 USD yung kailangan mong labas dito. Tapos ang kanyang generate is 40 gold per day. Tapos ang ROI niya is 25 days. Tapos expiration niya is 125 days. Meaning, yung 100 days dito is profit mo. So if kada 25 days, kaya niya mag-generate ng around mga 10 BNB, no? So I think mga 50 BNB yung kaya niyang i-generate after 125 days. Kasi guys, divided by 25 natin to. So makuha natin is 5. Tapos 5 times 10 which is yung BNB na invest natin. So magiging 50 BNB siya after 125 days. Yun nga medyo risky siya kasi medyo matagal yung mismong expiration or yung mismong projection na yun. So hindi natin maalam kung hanggang kailan talaga tatagal isang project na mga play to earn. So hanggat maaari nandun na tayo sa mga safe na mga computation which is mga 30 to 60 days ng play to earn. Pero syempre guys, depende pa rin yan sa economy, sa developers, sa team nila, and doon sa community mismo, na mismo nagsusupport doon sa mismong game. Then moving forward, dito tayo sa kanilang watered. So yung mga crops natin is pwede natin silang i-water every 6 hours. Tapos yung pag nag-water tayo is nag-last siya ng effect ng after 24 hours. And then after 24 hours, kapag hindi mo siya na-water, no, magiging 10% gold yung minus niya na pwedeng mabawas sa income niya per day. So, huwag niyong kalimutan i-water yung mga crops nyo if ever naglaro na kayo dito kay Bullish Valley. Next is yung kanilang cow racing. So, hindi pa to parang pinapakita mismo sa game kasi nung trinay ko yung parang laro nila, hindi ko to makikita. So, ang gagawin mo lang dito is magbe-bet ka kung sino dito sa mga cow na to yung mananalo dito sa kanilang racing. So, ang kailangan mo dito is ticket. So, yung ticket is nagkakahalaga ng 1 gold per ticket, no? So yun nga mamaya i-discuss natin kung ano yung halaga ng mismong gold nila or ano yung equivalent nun in BNB. Tapos guys, yung magiging premium nun is pwedeng high quality seeds, golden seed, and then various animal farms. Next natin is yung cockfighting, no? So mga manok, syempre maglalaban sila. Tapos ang kailangan mo dito is yung gold nila which is ang minimum is 0.01 na gold. Tapos kapag nanalo ka or mananalo ka lang, kapag yung mga tumaya is mas mababa. For example, dito, Chicken A and Chicken B, kapag end ng round is mas mababa yung mga boto dito kay Chicken B, mas mananalo siya. So, syempre, ito tayo guys, dito kay withdraw gold as BNB. So, ito yung mismong presyo ng gold natin kanina. So, 1 gold is equivalent to 0.01 BNB. And right now, ang 0.01 BNB is around 3.2 US dollars. So, meaning, para makabuo ka ng 1 BNB, kailangan mo ng 100 gold. Pero yun nga, gusto ko lang kayo magkaroon ng idea kung ano yung magiging presyo ni gold dito sa kanilang laro na Bullish Valley. And then, syempre, meron tayo ditong fee, which is 6%. So, kapag nag-withdraw ka ng gold into BNB, papunta sa iyong wallet, may fee ka na babayaran na 6%. Tapos, ang cooldown niya is every 24 hours. And then, syempre, ang may minimum siya na withdrawal kasi hindi pwedeng TP lang tayo ng TP. So, hindi yun healthy sa economy ng mismo mga play to earn. So, may minimum withdrawal sila na nilagay, which is 2 gold. So, medyo mataas siya if mababa lang yung mismong mga investment mo dito. So, for example, bumili ka ng isang box na NFT or crop, no? So, medyo matagal bago ka makakuha ng 2 gold. So, as you can see, for example, nakakuha ka ng wheat, for example, ito, 0.133 gold lang siya per day. So, mga 10 days pa yan, no? Bago ka makakuha ng makabuo, or parang 20 days pala. 20 days bago ka makabuo ng 2 gold. And then, after 2 gold, tsaka mo lang siya pwedeng i-withdraw. Tapos, meron pa siyang parang tax or fee na 6%. So, lastly, meron silang affiliate program. So, pwede kang mag-generate ng parang code or parang link mo. Kapag ginamit ng mismo mga players yung link mo, tapos nag-mint sila, may makuha kang 5% kapag kada box ng NFT or ng crops. Tapos sa Animals Farm, meron kang 6% na commission rate. Kasi ito guys, meron ding affiliate level. So for example, meron kang na-refer na less than 200 bucks yung na-mint ng total na na-refer mo. Meron kang 0% crops bonus. And then kapag more than 200 bucks naman, meron kang 4%. So pataas ng pataas yung level and pataas na pataas din yung crops bonus. And then lastly guys, ito yung kanilang official link na ililive ko na lang sa ating description. So na-discuss ko rin yung buong white paper nila kasi short and very informative naman yung white paper nila. So wala mga palabok. So kung ano yung mga kailangan talaga natin is yun lang nilagay nila sa kanilang white paper. So ito yung kanilang mismong game. So kapag nagpunta ka dito sa kanilang link which is itong bullishvalley.com. So pwede ka mag-connect ng MetaMask and naka-mainnet naman ako right now. And as you can see, naka-mainnet ako. Ayan. Tapos hindi to testnet pero hindi pa siya mismo malalaro kasi nga ang mainnet niya is February 14.
And then pwede mong explore dito kung ano itsura ng mismong user interface nila and then kung paano siya laruin. For example, pwede mong click tong event which is andito yung cow racing and then cockfighting. And then pag click mo yan, so pag click mo yan, hindi pa siya pwede kasi nga sa mainnet pa siya. So pwede mong explore kung paano gumagana. So crops, ito yung mismong mga crops natin. So for example, ito meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3, 6, 9, 12, 15. So 15 lang yung pwede nating itanim. And then meron tayong area na 1. So hindi ko sure kung paano magdadagdag ng area or parang land dito. Pero tingin ko magkakaroon sila ng dagdag na bayad doon. Or hindi ko rin sure or wala pa silang sinasabi kung pwede ka mag multi-account if ever gusto mong mas madami sa 15 yung mismong itatanim mo na crops. And then kunwari meron ka na ditong crops na natanim, pwede mong click yung water. Ayan, watered. So mawawater mo yung mga crops na nandito. Tapos income, makikita mo yung mga income mo dito sa crops mo. Tapos your crop, kung meron ka mga nakatanim. Tapos nandito rin yung mga na-generate mo per day. Which is yung parang summarize or summary nung mismong mga crops mo. And then next, itong mint seeds. So pag click natin yan, pwede ka mag-mint. Ayan, as you can see, BNB box. So meron kang 0.04 BNB na price per box. Ayan, tapos nandito yung rarity nila or parang mga rate nila na chance ng drop. Tapos pwede mong i-plus to para mas madami ka or bulk yung pag-mint mo. For example, gusto mag-mint ng 10, ayan, 0.4 BNB. And then meron din silang gold box. And then kapag ka gold box guys, mas mataas yung mga chance na makuha ka ng mas maganda. So ang ginagawa nila is pinag-reinvest nila yung mga tao dito in this way kasi syempre kailangan mong gamitin is yung mismo na farm mo na gold in-game. So hindi mo siya i-TP. Ang gagawin mo is i-reinvest mo siya. So isa to sa mga ginagawa ng mga play to earn para magkaroon sila ng mga token sync or mga usage ng kanilang mga in-game token. So in our case, dito is yung gold which is yung na-farm nga natin sa mismong game tapos pwede natin siyang gamitin pang mint ulit ng mga crops. So ang presyo naman nito is 3.5 gold per mint, no? Pwede mo rin dagdagan 7 gold pag dalawa tapos syempre pag 10, 35 gold. So close natin yan. Next natin is itong mint farm which is yung kanilang mga para mga alaga. Ayan, chicken farm. Meron kang 2.5 BNB na price. Cow farm, 5 BNB. Sheep farm, 10 BNB. So nakalagay din dito yung gold per day. Ito 10, 20, and 40. So guys, so nga pala, yung mint farm. So ito, yung mint farm. Hindi ko mapapakita sa inyo paano mag-mint. Pero gusto kong mapakita sa inyo paano mag-mint ng crops. Kasi nga testnet to. Ayan, as you can see, mainnet nila ay February 14. Tapos right now, naka-testnet tayo ngayon. So mapapakita ko lang dahil konti lang yung testnet tokens ko dito sa Binance Smart Chain is yung pag-mint ng seeds nila. So gagamit tayo ng BNB box tapos 0.04. Pero right now, meron akong testnet token na I think ayan 0.17. So kaya ko naman mag-mint ng around mga 3. Pero try muna natin ng isa. Tapos mint tayo ng 2 sunod. So mint tayo ng isa muna. So ayan, magkailangan natin ng 0.04. Tapos okay natin. And then syempre, confirm natin sa MetaMask. So kapag sa mainnet, ganito lang din yung gagawin natin nun. Pero dapat meron nga tayong BSC or BNB sa ating Binance Smart Chain. So as you can see, nakuha tayo ng cabbage. So lifespan niya is 135 days. Tapos ang gold per day niya is 0.148. So I think maganda itong cabbage, no? So confirm natin. Tapos try natin mint ng 2. Ayan. So click natin yung mint. Tapos okay ulit. Tapos syempre gas fee ulit. Babayad tayo. So nakuha tayo ng cabbage. Tapos pag in-okay ko to, meron pang isa. Ayan, cabbage ulit. So puro cabbage nakuha natin. So close natin. Tapos punta tayo sa crops. And crops natin. So ayan, as you can see, 3 cabbage. And then seeds pa lang siya. So you can see stage niya is seed pa lang. So hindi pa natin ma-harvest to. So you can see income natin. Ayan, 0.444 per day. So divide by 3. 0.111 per cabbage. Ayan, so your crop. Click ulit natin yan. Ayan, as you can see, makikita mo meron tayo cabbage na 3. Tapos close natin yan. Tapos water natin siya. Ayan, watered. Ayan, successful watering. And then okay natin yan. Tapos, ayan, nakalagay naman dito yung parang status. Ayan, parang may green ata dito. I think ito yung parang status kapag parang naka-water na siya. As you can see, ito yung parang icon nung parang pag-water. Tapos ayan, meron siya. So kapag nawala yan, dapat i-water nyo ulit siya. Pero yung every 6 hours pwede ka mag-water. So pag click natin to, ayan, cool down siya. Kasi every 6 hours lang pwedeng mag-water. Tapos after 24 hours, kapag hindi ka nakapag-water, yun nga, magiging minus 10% yung income ng bawat crops mo dito. The next guys is itong kanilang link. So pag click mo tong link na to, makikita mo nandito yung mas mga link nila lahat. So pag click mo yan, pupunta ka sa white paper, Telegram, yung X or yung Twitter nila, and then syempre yung close button. And then lastly, syempre, kapag naglaro na kayo dito, tapos mag-withdraw kayo, for example, gusto nyo makita yung income nyo and then mag-withdraw kayo, click nyo tong gold, tapos makikita nyo nandito yung gold nyo
For example, sa akin 0 pa siya syempre. Tapos ito yung affiliate program natin, which is ito yung pinakamababa nila, plastic watering can, kasi wala pa akong na re-refer na kahit sino. So next naman is yung withdraw gold to BNB. So ito nga ay may 6% siya na fee, tapos ang minimum is 2 gold. Tapos kapag mag-invite ka, click mo lang tong copy link. Ayan. So na-copy na siya, and then pwede mo siyang i-paste, and then ikalat mo yung mismo link mo para mag-mint sila gamit yung link. So as you can see, sobrang dali lang laruin ito ni Bullish Valley. So parang passive siya mag-earn ng gold per day or magpa-farm, so hindi mo kailangan i-claim. Pero ang kailangan mong gawin syempre is water mo yung mismong crops mo. So yung water nga nila is may cooldown na parang every 6 hours. Tapos yung pag-water natin is nagla-last up to 24 hours. So for example, tanim ako ngayon, tapos water ako around 3:55 AM. So after bukas, which is 3:55 AM ulit, tapos hindi ako nakapag-water kahit isang beses, so mababawasan ng parang mga 10% yung income na gold ng mga plants ko or ng crops ko na nakatanim. So yun lang guys for Bullish Valley. So wala pa tayo ibang magagawa dito kasi nga hindi pa sila mainnet, hindi pa tayo pwede mag-try mag-mint or something, no. Pero babalitaan ko na lang kayo if ever mag-mint ako dito sa February 14. Pero yun nga, Valentine's yan, sana if hindi kayo busy, no, mag-try kayo mag-mint kasi sa mga ganitong laro is mas maaga, mas safe yung mismo mga parang play to earn kapag nauna kayo. Pero di ko naman sinasabi na siya parang 100% safe. Syempre dapat i-weigh nyo lang din yung mga risk nyo. Dapat yung portfolio nyo is nilalagay nyo sa iba't ibang investments. Hindi pwedeng puro play to earn lang na risky mga pinapasok nyo. So ito guys, si Bullish Valley, so meron siyang income na parang BNB lang din. So gold siya in-game, tapos i-withdraw mo siya as BNB. So wala silang tokens, parang sila, parang nagpa-fluctuate or nagbe-base yung kanilang income or mga nafa-farm kanilang BNB. So for example, nag-invest ka dito na mataas yung BNB, tapos nag-dump yung BNB, no. So possible tumaas din yung ROI days mo. Pero kapag nag-invest ka dito tapos mababa sa BNB, tapos kada araw is nag-i-increase yung presyo ng BNB, possible na mas umikli yung mismong ROI mo. So yun lang guys for Bullish Valley. If ever may mga questions kayo, clarifications, ganun, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Tapos lahat ng links nila is i-leave ko lang sa ating description. If ever gusto nyo man akong i-PM or may mga questions kayo na gusto nyo i-send via DM, pwede nyo akong kontakin sa TikTok and sa Facebook. Yun lang guys, and see you sa ating next video.